Ayan, bossing, magandang araw. Ayan, Almar Autocar, live po tayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Bali, ito na. Yung Toyota Wigo, na ginawa po namin yung computer box ay okay na. May spark na po yung kanyang ignition coil. And then may response na rin yung kanyang fuel pump. Ayan, dun sa tangke. Ayan, sir, shoutout kung nanonood ka. Ito na, dahil may live naman ito kahapon, hindi na ako mahirapan mag-explain sa inyo. Na-live naman natin kahapon na lumabas ng circuit malfunction yung inyong injector number 1. Ayan. Napansin ko kasi ngayon, kasi nga kahapon, umaandar, namatay, tapos naka-check engine. Ang ginawa namin, pinagpahingaan ko muna dahil nasa kabilet kami sa init. And then ngayon ito, naipasok na po namin sa loob. Ayan, kaya, ayun, dinadiagnose ko na po siya. Ngayon lang, pakain. Inumpisahan ko dahil kanina, sobrang busy ko na ng umaga, marami dumating shot out. Salamat po sa inyo lahat. Ayan, napansin ko na hindi ko kursunada yung ikot ng makina. Medyo parang pigil, kala mo loose compression. Ayan, kaya nag-decide akong buksan yung spark plug. And then, yun, plano ko sana siyang sukatan ng compression. Ayan, dito na, naka-ready na talaga. Kaya lang po, nakita namin dito na, ayun, yung piston number 1, ayan, pag inalog mo, may laman pong gasolina, puno yung cylinder. Ayan, nakikita nyo yung tubig sa loob. Yan ay tubig na gasolina na nakapatong sa piston number 1. Ayan, piston number 1 yon. Ayan, gasolina po yan. Punong-puno yung piston number 1. Kaya hindi po talaga andar kasi kailangan dry yan. Nakita ko rin kanina pagbunot ko na basang-basa talaga yung piston number 1, yung spark plug. Ay ngayon, dinabas ko ito para ipakita ko lang ng live yung test namin. Ayan. Papakita ko sa inyo ng live. Ayun. Kung bakit kailangan, kung ano ba dapat gawin natin dito or ano yung madadagdag dito kay sir. Ayan. Kasi ang nangyari po dito mga boss, tumirik sila ma'am at sir. Tapos tumawag sa atin. Ayun, tinry nila. Namandar pa nung pagdating dito, nung pinatay, wala na naman ulit. Nawala ng kuryente siya, and then nakita natin may nasunog dun sa box. And then ito na, nung sinaksak natin umandar, ito na naman ulit namatay. Ngayon ito na yung final natin na check up. Ayan. Live ko na lang para hindi na ako mahirapan mag-explain kasi pinakamahirap kasi yung magkwento tayo ng walang pinapakita. Ayan. Ayan, naglagay tayo ng plastic para mapakita natin ng maayos. Ayan. Sige Sir Angelo, power on, start. Ayan. Makita nyo mga boss, nag-on pa lang ng susi, sumirit na yung number 1. Ayan, number 1 ha. Ayan, paki-crank Sir Angelo para makita natin. Ayan, ang lakas ng sirit mga boss ng number 1. Sige, up. Ayan laki mga boss. Ayan, tingnan nyo yung number 1 at saka 2 and 3. Ayan, sige, start. Nakto. Ayan kala nyo mga boss nawasa Ops. Isa pa. Ops. Palubot na yung battery. Isa pang start. Ops. Okay na. Halika dito Sir Angelo, paki-off na lang yung susi. Thank you so much. Ayan, ito na po. Papakita ko sa inyo isa-isa. Ayan. Isa-isa para wala tayong tinatago mga boss. Ayan. Paawak Sir. Thank you. Ayan. Ito, injector number 1. Yung saglit nating crank, ito na po yung laman. Kaya puno po itong piston number 1. Ayan, puno ng gasolina. Injector number 2. Tingnan nyo naman po yung laman. Ayan lang po yung laman. 1, 2. Injector number 3. Ito 3. Ayan, parehas lang siya. Itong number 1 lang ang abnormal na injector. Ayan, magpapalit tayo Sir. Papahabol ko na lang ito. Ayan, kaya ko naman ito nilive para at least alam ng customer natin kung ano yung nangyayari sa kanyang sasakyan. Di na ako nag-video, live na lang para makita natin agad yung katotohanan. Ayan. Ito. 1, 2, 3. Ito, bagsak. Number 1. Okay. Papalitan po natin ito Sir. Ayan. Para makuha niya na po mamaya yung inyong unit. Ito na lang po yung problema natin. Kaya lang ngayon, puno po ng mahigop kayo ito. Kaya kayo mahigop. Sige. Lagay ka ng yung vacuum hose.
higupin na lang namin. Puno po yung piston number 1 ng gasolina. Kuha ka na yung sa ano, yung panghigop natin sa preno. Ayan o. Puno po ng gasolina yung injector number 1. Ayan, ang Toyota Wigo mo, sir. Ayan, shoutout sa inyo, sir, kung nanonood ka. Ayan, nag-message sa atin kanina, sir. Kaya lang yun nga, hindi ko pa ma-diagnose kanina. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung number 1 ay wala talaga, bagsak. Bagsak na bagsak. Ayan, shoutout sa inyo mga boss. Magandang araw. Araw. Ayan. Ayan, nililive po natin para maiwasan natin yung haka-haka sa nangyayari sa sakyan. Kahapon naman po, mayroon naman itong live. Nakalagay naman dyan, injector number 1. Circuit malfunction. Ayan, ang nangyari nga po, ito. Pag power on pa lang niya, bumubuga na ng fuel. Ano na to? Pang-apat na yata sa nagawa natin. Yung pinakamalakas din isa dati, yung injector number 2 ng Altis. Hindi rin mapatino-tino yon. Nakita natin yung fuel niya. Over yung nilalabas compared dun sa dapat lang. Ayan, kaya hindi ganun kadali mag-diagnose kasi kung yung mga pinapakita pong sintomas ay hindi parehas ng mga nakasulat dun sa aklat. Ayan. Tuwirin mo mga hilotin mo. Hilotin. Oras yun. Lumabas ka. Oras yun, ano ka, tabingi pa yata eh. Isa pang oras yun. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo, ipalumugitin. Tanggalin mo, ipasa mo sa kanya. Ayan, tatanggalin namin yung gasolina nasa loob. Marami kasi mga boss, hindi natin mapapabuga. Then pakuha ako ng ano noy, extension charger, halobat na eh. Sige, higop. Ayan yung gas. Ang dami. Kita niyo yung gasolina na yan. Sige, higop. Okay. Ayan. Para kami nag-ano eh. Ayan, hindi ko pa namin yung gasolina. Ayan. Shush, guwapo ni George. Huwag na, kainan yan. Boss, pa-refresh ng EcoSport 2015 MT. Manual transmission para po mapaghandaan sana pang 70 kilometers po. Ang 70,000 kilometers naman, sir, ang kailangan priority nyo po dyan ay yung timing belt. Sa ganyan pong kilometers, uy! Charger ng battery, hindi cellphone. Hindi. Sino kausap mo? Oh. Charger ng battery. Cellphone. Higopin mo. Wala. Wala, pabubugayin lang natin. And pa ano na lang, evaporate. Magkano naman yan eh. And dry na pala, Joe eh. Galing mo talaga eh, no? Punta mo ka muna kay paring Joey. Wala ka na. Joey boy. Ay. Layman ka. Ano man ka rin? Init man ka din mekanik ang kanya. Tama. Karibo. Sabi ng luba. Ito yung injector number 1 and pasusukatan na lang natin. Ayan. Number 1 naman po ang problema. Sabi mo naman sana, tabad yun. Ayan. Bali,
Hayaan lang muna natin nakasingaw para matuyo yung gasolina sa loob. Ayan. Buti na lang sinipag-sipag tayo mag-check. Ayan, papaandar ako ng isang sakyan. Ayo. Ay, 10, palagay muna sa loob nitong scanner 10. O, wala. Kaya nga palagay eh. Yan. Ano yun ba? Ano yun muna to? Oh. Hindi, wala pang fuel yun eh. Hindi pa. Kay Joey. Oo. May punta kay Joey. Nasali mo na? Hindi nga. May dalang pera yon? Balik masaka to. Hindi mo nag-get sa inyo eh. May pera yun eh. Binata yun eh. Ano lang, labi ng baba mo yan? Nirelease yung hang. Ang po na. Ang lahat sa akin. Yung EcoSport kasi boss, bali ano po yan, lagay mong clamp doon. Okay na. Ang maintenance niyan, naagapan mo yung timing belt sir, bitak-bitak na yan. May nakakalas nga kami dito, 40,000 kilometers pa lang eh. Pirma na lang ang inaantay bago maputol eh. Kaya agapan nyo sir. La 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 la. Okay na. Siguro. Yung battery okay na yan? Ha? Start. Wala kang nakaharang dyan. Sa harap, siyempre. Sa ilisi. Sa ilisi, hindi ilisi. Paandar ako eh. Sir, ayaw na mamatay. One click no. Ayaw na mamatay. Nako, kung sa calibration man napunta, calibration nyo. Hindi lahat kasi nagbubukas noon. Palit yun sir. Ayan, yung problema nitong kay sir, namamatay to. Ay di, bali aapakan yung gas pag in-start no. Aapakan yung gas. Yung gas aapakan para lang umandar. Yung accelerator. Patayin mo ngayon. Patayin mo tapos start mo. Di nga ako naglong cranking eh, isang andar lang eh. Sige, start. Diba, smooth. Ayan. Kung napunta ka sa iba, palit lahat yun. Calibrate ka pa. Ha? Oo, kasi tatapakan mo yung gas kasi i-command nito na bigyan ng maraming fuel. Ino-open mo kasi yung throttle eh. Pag inapakan mo yung gas, saka lang aandar. Pag hindi mo inapakan yung throttle, hindi ka aandar. Kasi nga, yun, plug nga siya. Oo. Plug. Ibig sabihin, ano ba, sabihin natin nag-atrasabante yung pyesa na yon. Dapat 100% open siya. O-open lang siya ng 70%. Ngayon, pag inapakan mo, pag start mo, itutulak ng pressure, open ng 100%. Kasi, kinuman po siya dito na pumasok ng marami. Painitin lang natin, paandar natin, tapos ulitin natin. Ayan, isang Toyota Innova mga boss, baka nakaka-encounter kayo. Ayan, gumagawa tayo dito. Ayan, baka may parehas kayong sintomas ng kay sir. Yung tinatawag natin na i-start nyo, kailangan nyo pang apakan yung accelerator. Hindi siya under kapag hindi nyo inapakan yung inyong accelerator pedal. Ayan. Yung Toyota Innova Hilux
Fortuner. Iisa lang yun mga boss. Pare-parehas lang ang makina nito. Yan. May kung may D4D or 2KD, 2KD engine, meron naman ito sa ibang unit na Toyota. Ayan. Baka nakaka-encounter kayo dyan. Ayan. Gumagawa kami dito sa Almar Outdoor. Basta willing kayo magantay at pumila, siyempre. Kasi minsan, una-unahan po dito, hindi kami nagre-reserve ng parking kasi pangit naman po kasi na available yung slot. May nag-book ng alas 8 tapos darating alas 10. Nakakaya naman po sa nauna, sa maagang pumunta. Tapos hindi namin papaparkingan. Ayan. Para at least pag pumunta kayo nakita niyo yung puno, hindi magkakatampuhan dahil wala talagang slot. Ayan. Ayan. Ito maaga sir kanina. Bale hindi ko agad nga nagalaw kasi inuna ko muna yung nasa kalsada. Pero at least willing magantay si sir. Ayan. Yun naman ang importante mga boss. Basta willing kayo magantay, masusolusyonan natin yung bawat problema. Ayan. Meron nga lang tayo mga ini-estimate na for budget. Hindi natin agad-agad ginagalaw mga boss kasi mahirap galawin ng walang budget. Kailangan may standby budget lagi kasi hindi natin alam pag binukas natin yung mga sakyan nyo, yung problema kung ano yung makikita nating sira. Ayan. Ito naman, base naman dun sa kwento ni sir, madali nating na-diagnose kasi yun ang kagandahan sir, yung sinasabi, yung napapansin. Lahat ng tinanong ko sa iyo kanina, lahat yun nakatulong. Mahalaga sa amin yung mga past na pinagawa mo. Ayan, doon kami nagbabase ng diagnosis kasi mas madali namin nasusundan. Ayan, saka ayan, ingat din kayo mga boss sa pagpapapalit ng fuel filter. Ayan. Bagong palit din yung fuel filter ni boss, kaso umipit yung o-ring. Ayan. Kaya parang baliwala lang din yung paglagay ng fuel filter. Ayan, napakadumi po. Baliwala din yung paglagay ng fuel filter kung hindi ayos yung pakakabit. Ayan, shoutout sa inyo lahat mga boss. Magandang hapon. Ayan, marami pa akong hindi nadadiagnose. May mga dumating. Ayan, may bukas kung darating yung Everest ay Everest ba yun? Ayan, madadiagnose din natin yun. Hi. Ayan. Meron pa akong diagnose yung Nissan Sentra. Nakapila rin. Ayan, okay na. Patay ulit sir, tapos pakiulit. Alin ay? Tabit mo na. May bi-brake cleaning tayo, Fortuner mamaya. Sige, start. Yan, andar agad. Walang kahirap-hirap. One click. Tsaka kitang-kita ko agad sir yung marka ng gas-gas na yan, tubig yun eh. Akala mo yung tubig sir, hindi makagasgas. Kaya pag nag-overall kami ng makina, yung bearing na yon, yung bearing ng aluminum, hindi dapat papatakan ng pawis, tubig, o kung anong magaspang na bagay. Gas-gas po agad yun. Tapos yung bearing sa connecting rod, hindi pwedeng hawakan yun dun ng kamay. Nagmamarka yun. Nagpapagasgas po yun. Ganun ka sensitive ang mga panloob. Kailangan yun parang salamin. Madulas. Kasi yung valve nun nag-aatar sa bande. Aircon mo sir. Check mo nga. Aircon mo. Ayan yung nag-order sa atin na Suzuki Ciaz sir. Shoutout. Dumating na po yung pyesa nyo. Nandito na lahat. Sir, okay na tayo lahat? Ayos na, sige. Go ahead. Ayan, shoutout sa mga taga Imos, Cavite. Ayan, Bacor. Ayan, shoutout kung saan man kayo. Ayan, shoutout sa mga Innova Group dyan ng Imos, Cavite, kung saan pa man. Magandang araw sa inyo, mga Toyota Group. Magandang araw. Ayan, gumanda agad yung andar. Tulong mo na doon. Ganda pa. Yung langis mo, alagaan mo ha. Di bali maagap, wag lang late. Asan na yung original vacuum nito?
Di mo naman kailangan palitan ito. Ano lang to eh. Ang taga-sense lang ito ng lakas ng hangin. Kabagay, goods naman, wala naman problema. Kaya lang, ito lang may papayo ko sa inyo kasi yung mga kinukuha nyo, di naman ano yun, mga magagandang klase. Although nakakamura tayo, pero wag nyo itatapon yung original. Kasi minsan hinahanap namin eh. Kasi alam niyo bang minsan maraming napupunta sa amin dito, yung sira yung ginawa din eh. So, kaya maging babala sa inyo na yun, yung mga original, pakitago. Kasi minsan hinahanap namin yan eh. Kasi file ba kayo? Pabibilhin na naman namin kayo. Oo, hindi assembly. Hindi, tsaka bihira naman ito masira. Nasisira lang to pag mali yung procedure. Kasi meron napunta dito sa amin, nagpapalit lang ng fuel filter. Tapos pag 1 month na gano'n na, nasira na. Nakita namin tinanong ko yung may-ari, may mali pa lang yung ginawa. Kinento ko sa kanya yung mga possible na dahilan kung bakit nasira itong fuel filter. Sabi niya, ginanon niya sir. Mali po yun. May mga iniingatan kasi dito sa loob ng fuel filter na ito na hindi dapat. Solve ka na. Yung Camry dito, pasok. Ano lang yung shock mounting. Silang Cavite, meron pa tayong dumating. Taga Silang Cavite. Regular customer natin. Isang family yan na ginagawa natin. Hanggang sa mga relatives. Toyota Camry. Ayan, shoutout sa mga taga Silang Cavite. Ayan, waiting. Nakadalawang balik na kasi wala pang slot. Kasalang pa lang natin. Ayan, road test natin sir. Labas mo sir. Ayan sir, pasok mo dito kaagad. Shock mounting lang sa'yo, no? Ha? Pasok mo kaagad, baka dumating yung Fortuner, maunahan ka. Pakikuha na, ikot ka. Standby mo na dyan. Ayan yung fuel ni sir, napakadumi, oh. O makikita nyo, maraming ano. Ayan. Ingat kayo sa pagpapakarga. Ayan. Payo ko sa inyo kung kaya nyo bumili ng mas magandang gasolina, magandang gasolina na lang. Antayin mo ako doon para ma-road test. Ito na ka? Hindi ko alam. Tara, tara. Huling ka maganda. Wait lang yung susi. Punta. Wala na po. Tinanggal ko na po.